Ryan, kailan inaasahang maitatayo yung Space Center ng AFP? Ella, ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sa taong 2028 ang timeline ng AFP para maitayo ang sariling military satellite. Pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang kakayahan nito hindi lamang sa lupa, dagat, himpapawid, kundi maging sa kalawakan. Plano ng AFP na magtatag ng isang space center na magsisilbing unang hakbang tungo sa mas malawak na Space Command o Space Force. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ngayon pa lamang ay dapat nang ihanda ang mga tao at sistema upang hindi maahuli sa oras na magkaroon na ng sariling satellite ang bansa. We are now planning to create our space center, which will eventually evolve into a space force or a space command. Pinaghahandaan na rin ng AFP ang pagkuha ng sariling military satellite na target na mailunsad pagsapit ng 2028. May inaprubahan na ring pondo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa proyekto. Makakatulong ang satellite sa mas mabilis na pagbabantay sa mga nangyayari sa lupa, sa karagatan, pati na rin sa mas maayos na komunikasyon ng mga unit ng militar. Makikipagtulungan din ang AFP sa Philippine Space Agency. Hopefully by 2028, may funding nang inapprove si President for that. In fact, utos po ni Pangulo ito noong December command conference natin. During the year-end 2025 command conference, sabi niya, why don't you have your own satellites? So from that guidance, we started planning. Samantala, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na tapos na ang kasunduan para sa paglipat ng 5 Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan. Ayon sa kalihim, huling mga dokumento at administratibong detalye na lamang ang inaayos bago maisagawa ang paglilipat. Yung mga final details, administrative details na lang ang inaayos. Pero done na yun. Ilan, sir, yung ano? 5. 5 Abukuma. Sabi ni Chodoro, goodwill gesture ito ng Japan at bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa. Posibleng manong dumating ang mga barko sa loob ng 2 hanggang 3 taon, depende sa kondisyon ng mga ito at sa mga paghahandang kailangang gawin ng Philippine Navy. Most probably. Kasi titignan natin kung ang current condition niya with regard to ang nasa loob nun, no? Ay match sa atin, paano natin i-match? Kung match, di mas mabilis. Tapos gagawa din tayo ng babahayad niya. Kasi ang dami rin nating darating na mga warships na kailangan habulin natin kung saan pier ito. Ella, bukod sa Abukuma class destroyer, sinabi ng kalihim na marami pang isinasagawang proyekto at kooperasyon ang Japan at Pilipinas katulad ng radar system at iba pang military equipment. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.